pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y ibinigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi nahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawang pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po, mga kapatid kay Kristo. Magandang hapon po. Batiin niyo naman ang iyong katabi na maganda ka pa sa hapon. Kilala niyo po ba ang katabi ninyo? Ha? Kilala niyo na po ba? O kilala niyo po ba si Kristo? No? Si Kristo ang ilaw, siya ang ating kaliwanagan. No? So nabanggit po sa ating ebanghelyo na dumating ang ilaw. Ang ilaw na makapagbibigay sa atin ng liwanag. Ano pong ibig sabihin ng liwanag? Hindi po tulad ng liwanag na ganito, no? Kaliwanagan sa ating buhay. Kaliwanagan sa madilim nating karanasan. Kaliwanagan sa madilim nating paglalakbay. Mga kapatid, ang unang tao ay nagkasala sa Diyos, kaya nawala ang magandang relasyon at ugnayan nito sa isa't isa. So alam naman po natin ang nangyari, no? Sa unang tao, si Adan, ang unang nilikha ng Diyos para maging maligaya ang mundo. Ngunit sa kaniyang pagsuway sa Diyos, nagkaroon ng lamat ang ugnayan ng tao sa Diyos. Ang unang tao ang siyang dating liwanag ng sangkatauhan. Pero nabalam ito at lumamlam dahil sa pagsuway sa Amang Diyos. Ano pong ginawa nila? Ano pong ginawa ni Adan? Sinuway niya ang kautusan ng Panginoon. Ano pong ginawa? Kinain ng... Ano pong kinain? Sibuyas. No? Kinain nilang sibuyas. Kinain nilang pinagbabawal na prutas sa gitna ng paraiso. Kaya nga po ganun na lamang ang hinanakit ng Panginoon Diyos. Kaya sila'y pinalayas sa paraiso. Sabi ng Panginoon, mula ngayon, kayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Magbubungkal kayo ng mga lupa. No? So naranasan ng tao ang magutom. Kapag ikaw ay hindi magtrabaho, anong magagawa? Magugutom ka, mamamatay ka sa gutom. Kaya ganun na lamang ang kagustuhan ng Diyos na maibalik ang malalim na pagkakaisa ng Diyos sa tao.
Ang Diyos na mismo ang nagpakumbaba at humanap at gumawa ng paraan para muling maibalik ang magandang ugnayan ng Diyos sa tao. So narinig po natin sa Ebanghelyo, John 3:16, For God so loved the world. Diba ba? Mahal ng Panginoon Diyos ang mundo, ang mga tao. Kaya, anong ginawa niya? Ipinadala niya ang liwanag dito. Ipinadala niya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Walang iba kundi si Kristo. Si Kristo ang panibagong Adan na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Bago si Jesus na pinadala, sa Lumang Tipan maraming mga propeta, no? Maraming mga propeta ang pinadala ng Panginoon Diyos. Pero anong ginawa ng mga tao sa mga propeta? Hindi nila pininiwalaan ang mga salita nila. Hindi nila pininiwalaan ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Anong ginawa ng mga tao? Matigas pa rin ang puso nila. Matigas pa rin ang kanilang isipan at ang kanilang puso. Kaya nga po sinasabi sa Hebreo chapter 3 verse 15, As it is said, if you hear His voice, harden not your heart, as in the rebellion. So laging pinaiiral ng tao ang katigasan ng kanyang ulo. Paano ka makikipagkaisa sa Diyos kung ang puso mo ay sintigas ng bato? Kung ang puso mo ay hindi marunong magpakumbaba. Ang Panginoon na mismo gumagawa ng paraan upang ang relasyon ng tao sa Diyos ay maibalik muli. Kaya nga po, ganun na lamang kamahal ng Diyos ang mga tao. Isinakripisyo niya ang kanyang nag-iisang anak para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Dapat kapag narinig natin ang mga salita ng Diyos, ay mayroong mga pagbabago ang nangyayari sa ating buhay. O yung tinatawag nating metanoia. Sa salitang Griego, metanoia, pagbabago sa ating puso. Kung ang puso natin noon ay matigas, sana sa muling pagkabuhay ni Kristo, nagbago din ang puso natin. Nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng sinag sa muling pagsilang, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya sa unang pagbasa sa aklat ng mga gawa, sinasabing andon ang sinseridad ng mga apostol na isabuhay at ipalaganap ang salita ng Diyos. Nalaman po natin sa mga gawa ng mga apostoles, nabihag po sila, no? Binihag sila. Pero pinalaya ng Panginoon upang may pagpatuloy ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sila ang mga propeta na ipinagaloob ng Diyos sa atin. Sila ang sumusunod kay Kristo. Sila ang naniniwala at sumasampalataya kay Kristo, kaya binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang palayain sila at magkaisa sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sinasabi ni Pope Francis sa kanyang apostolic letter na Evangelii Gaudium, The joy of the gospel fills the hearts and lives of all who encounter Jesus. No? Kung tayo'y nagpapalaganap ng salita ng Diyos, kailangan nagagalak tayo sa kagalakan at kaligayahan sa pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon. At tayo ay sasamahan ng Panginoong Jesucristo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Those who accept His offer of salvation are set free from sin, sorrow, inner emptiness, and loneliness. Kaya po tayo nagagalak, no? Kapag tayo nakakarinig ng mga salita ng Diyos, nandoon ang kagalakan, kaligayahan natin. Bakit? Dahil mismong salita ng Diyos ang ating naririnig. Ano po ang kautusan ni Jesus sa atin? Anong binigay niyang kautusan sa atin ng Panginoong Hesus? Ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa,
ng iyong buong pagkatao at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyo. Ito'y nagmula sa bibig ng ating Panginoong Yesus. Kaya dapat tayo magalak sa mga salita ng Panginoon na nakapagpapabago sa ating sarili, na nakapagpapabago sa ating pusong bato. Di po ba? Karaniwan, pusong bato tayo. Kahit anong gawin, tapak sa atin. Kahit anong gawing salita, ay hindi pa rin natitibag ang ating pagkapusong bato. Kailan kaya natin maranasan ang maging pusong mamon? No? Pusong mamon, meron kaya po tayo? O puso ni San Nicolas ng Tolentino? Ang kanyang sulat ay nagpapaalala sa atin na dapat isa puso natin ng may kagalakan ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ganoon na lamang ang kagalakan at pagmamahal ng Diyos sa mga tao dahil sa pinagkaloob niya ang kanyang anak na si Kristo. Mga kapatid, si Kristo ang liwanag na dumating sa atin. Si Kristo nagpapabago sa atin dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Ang liwanag niya dapat ay maging liwanag din ng ibang tao. Kung natanggap natin ang liwanag ni Kristo, tayo rin ang magiging daan upang ang taong namumuhay sa dilim ay maliwanagan din sa kanyang buhay. So tayo po na narito, tayo mga pinili ng Diyos upang ibahagi ang salita ng Panginoon sa tao. Sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon Diyos, sa mga taong malayo pa sa Panginoon, sa mga taong nakakaranas pa ng kadiliman sa kanilang buhay. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin, pinapaalala sa atin na ang liwanag na natanggap natin mula kay Kristo ay kailangang ibahagi natin ito sa iba. Kailangan makilala din nila si Kristo sa kanilang buhay. Sapagkat si Kristo ang siyang ating katubusan sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan na dumaan lamang sa ating tenga ang mga salita ng Diyos. Paghus, ibahagi natin na may galak, isabuhay natin na makikita sa atin ang mga gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating hayaan na tayo malayo sa liwanag na ipinagkaloob sa atin. Dahil mahirap maglakad sa kadiliman, mahirap mamuhay sa kadiliman. Gaya ng sinabi sa Ebanghelyo, kung ikaw ay nabubuhay sa kadiliman, ayaw mong ipahayag sa tao ang mga kasalanan mo. Pero gusto ng Panginoon sa atin na ihayag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Sinasabi nga po sa unang sulat ni San Juan, chapter 1, verse 9, ang mga taong nagsasabi ng kanilang kasalanan, siya ay mahabagin at mapagpatawad, at kayo ay lilinisin sa inyong kasalanan. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya huwag po tayong mahiya na isangguni sa Panginoon ang ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan natin ay siyang mapagbabago sa atin kung lagi natin sinasabi sa Diyos ang ating mga kasalanan. Muli po, mga kapatid ko kay Kristo, tayo ay mahal na mahal ng Diyos. At ayaw niya na tayo ay mapalayo sa Kanya. Kaya ang ginawa niya, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Gusto po natin na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, di po ba? Alam naman po natin na tayo ay hindi mananatili dito sa mundong ibabaw. Pansamantala lamang ang ating buhay dito. Kung gusto nating makuha o matanggap ang gantimpalang buhay na walang hanggan, gawin natin ang pinag-uutos ng Panginoong Diyos. Sumampalataya tayo kay Kristo na Kanyang anak na ipinagkaloob sa atin. Nawa po mga kapatid kay Kristo, ngayong Miyerkules po na ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo,
mabuhay din tayo nakasama si Kristo. Huwag na tayong mamuhay sa kadiliman, huwag na tayong mabalam sa ating pananampalataya kay Kristo. Dahil si Kristo ang ating kaliwanagan, siya ang magbibigay sa atin ng panibagong buhay sa kalangitan. Kasi nawa tayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.